lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat, mga kabiyaya. Good morning po, Pastor. Good Morning morning din po. po sa mga kapiyere. Kapipon sila. Good morning. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Edwin ng The Bride of Christ TV. Nagpapasalamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Shoutout sa mga taga-ibang bansa. Okay, maraming salamat po. Manalangin tayo para good vibes. Okay, pray tayo. Salamat po, Panginoon, sa umaga na kami pinagkalooban mo ng bagong buhay, bagong pag-asa at panibagong purpose ng aming buhay. Hindi po kayo, Panginoon, Lord God, nagkulang sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa amin. Yung mga mabubuting gawa mo sa amin, ina-appreciate po namin, Panginoon. At patuloy kaming nananampalataya, Lord, na lahat po ng bagay na nangyayari po sa amin ay kabubuti po namin. Kaya maraming salamat, Lord God. Napakabuti mo. Mabuting Diyos ka, Panginoon. Mabuti lang ikaw yung naging Diyos, Lord, na napakabuti, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, pag-uusapan po namin, Panginoon, ang patuloy namin pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, so patuloy tayo sa pag-aaral natin ang huling serye ng ating Purpose-Driven Life.
At matatapos na natin siya. Ito na yung huling chapter. Ika-7th chapter. Actually, sa iba 6, pero ako may 7th ako eh. May pang-7. Ayoko ng 6 lang. Okay, sa week 7 na po tayo ngayon. Purpose-driven life from grace perspective. Part 7. Balancing your life on purpose. Ibabalanse po natin ang ating buhay sa pamamagitan ng 5 purpose ng buhay natin na napag-aralan po natin. At alam naman po natin na ang lahat ng ito ay napag-aralan na natin sa loob ng 6 na session o 7 sessions, no? Ito yung 5 purpose ng buhay natin. Ayan. So, paano mo ibabalanse yan? Okay, dapat natin maintindihan ang pinakapuso ng purpose-driven life na alam naman natin. Ito kasi yung unang tanong natin, di ba, ng day 1. Bakit ba tayo nasa planetang ito? Tingnan nyo mga kapatid, i-realize nyo na lang, ano ginagawa nyo dito? Kasi kung kaligtasan lang ang gusto ng Diyos sa inyo at ligtas na, sana the moment na kayo ay nakakilala sa Panginoon o tumanggap na ng biyaya, dapat kinuha na kayo. Di ba? Mag-isip-isip nga kayo, bakit? Kung kaligtasan lang kasi itong problema kasi sa ibang mga Christian, lalo na tayo mga nasa full grace na, masyado tayong focus sa salvation. Pinag-aaralan ba natin kung anong purpose natin? Ba't pa tayo na andito? Okay. Alam niyo mga kapatid, no, I'm not telling naman na hindi tayo magturo ng salvation. Of course, importante yun mga kapatid. Kilala niyo ako, di ba? Kilala niyo ako na numero 1 kong dogmatic pagdating sa salvation. Ever since pa lang tinayo ang channel na to, puro salvation ang pinagtuturo ko. Pero dumarating talaga yung time na hindi tayo pwedeng hanggang dun lang. Okay? We should edify church. We should edify our brethren. Kaya hindi sapat lang talaga na puro lang tayo salvation. Dapat nagmamatured tayo. Guys, hindi ko kinokontra yung mga post-post nyo sa Facebook tungkol sa salvation na. Hindi naman ganun, ha? Hindi ganun. The point is, dapat nagmamatured tayo. Napakahalaga po ng topic regarding dyan sa pagkatapos mamaligtas. Ito pagkatapos mo maligtas, what's next? May next kasi na dapat natin maintindihan. Hindi yung puro salvation tayo, salvation. Minsan, nauumay ang ibang tao sa atin, puro tayo salvation. Dapat mahalaga rin na paliwanag natin sa kanila, ano ba purpose ng buhay natin? Yan kasi yung next. Okay. So bakit ba tayo nasa planetang to? Una, napag-aralan natin nung una na ang buhay po natin ay hindi atin. Hindi po yan sa atin. Walang bagay na aksidente dito sa buong mundo. Lahat may purpose, may function, may dahilan. Maraming mga tao kasi na pag tinanong mo, ano purpose ng buhay mo? Ang lagi nilang tinatanong nila sa sarili nila, nagsisimula sila sa wrong starting point. Sa sarili nila lagi nagtatanong, ang purpose ng buhay ko makapag-asawa ng Koreana, okay na sa akin yun ang purpose. Meron naman, ang purpose ng buhay ko mahalin lang kita. Ay, Diyos ko. Ay, nako, mahalin daw siya. Hindi yan. Ang purpose ng buhay natin, hindi tungkol sa atin. Kaya tayo nabibigo, kaya tayo nagkakaroon ng heartaches kasi mali yung takbo ng buhay natin. Ang takbo ng buhay natin ay una, hindi atin. Tapos ang buhay dito sa mundo ay hindi na taon lang. Isa pa, ang buhay natin dito sa mundo ay temporary assignment lang po ito. Tandaan po natin, kapag namatay to tayo at pag naghihingalo tayo, hindi tayo napapaligiran ng mga objects. Na pag naghihingalo ko na gusto ko po sa huling buhay ko gusto ko makita yung placard ng YouTube silver button ko, yung gusto ko pag namatay ako, gusto ko makita yung mga trophy ko, yung mga diploma ko. Hindi ganoon. Pag namamatay ka, hindi ka napapaligiran ng objects, napapaligiran ka ng tao, yung mga taong minahal mo. That's the reality is. Pag naghihingalo ka na. Okay? So, what matters most is life talaga, nasa buhay. Buhay ang mahalaga mga kapatid kung ba't tayo na andito. Nais ng Diyos na mabuhay ka pa. Okay? So, yan yung unang day 1 natin. Ngayon, dako tayo dun sa unang purpose ng buhay natin. Ito yung pinakasentro ng lahat. Worship. Pag sinabing worship,
kaligayahan ka ng Diyos. Okay. Ngayon ang tanong, paano ba mabibigyan ng kaligayahan ng Diyos? Yun kasi ang tanong doon. Ito yung pinaka-common, ano? Ang tunay na purpose sa buhay mo ay mabigyan mo ng kaligayahan ng Diyos. Basa. Ano ba yung nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos? Huwag kang titingin sa Old Testament. Titingin ka sa New Testament mismo. Ito yun, no? Ephesians chapter 1 verse 4, at sa atin nakipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Pag sinabing bago ka pa nilikha, ay yung purpose mo. Anong purpose mo bago palikhain ang mundo? Upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. So, ang purpose pala ng Diyos ay maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ngayon, ang tanong, paano ba maging banal at walang kapintasan sa harapan niya? Paano ba yun? Ay ito ba'y ambag mo o ambag ng Diyos? Basahin natin yung kasunod. Dahil ba saan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ay, yun pala yun. Ang ambag mo para magkaroon ka ng banal at walang kapintasan sa harapan niya bago palikain ng sanlibutan ang iyong purpose ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Paano ba tayo inibig ng Diyos? Nasa verse 5, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayun, boom! Ito yung pinaka-twist. Si Jesus Christ ang dahilan ng lahat ng dahilan kung bakit ka nilikha, kung anong purpose kung bakit ka naging banal sa harapan niya, dahil ang ginawa ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos? Nang itinalaga ka na ikaw yung maging magpasailalim kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, tama yung ginawa mong desisyon na kapag na kay Kristo Jesus ka, yun ang magbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Okay? At ano daw yung purpose na yun? Ayan ang purpose. So, iyan ang kanyang layunin at kalooban. That is the purpose of our lives. Yung una, na ang italaga mo ang sarili mo kay Hesukristo. Kaya itong worship na to, malinaw na hindi ito yung paligayahin mo yung Diyos. Diyos ko, hindi naliligayahan ng Diyos sa'yo, makasalanan ka. Kailangan mo ng Kristo. At si Kristo nga yung sagot para mabigyan mo ng kaligayahan ng Diyos ayon sa verse na ito. Na yun ang pinakasimula ng buhay natin. Kaya ang pinakasentro ng buhay talaga natin, panampalatayanan yung ginawa ni Kristo sa atin. Ngayon, ang tanong, ano ba yung mga ginawa ni Kristo? Alam na natin yun. 5 rin yun, 5 piraso din yun, 5 resibo yun. Una, ikay pinatawad ni Kristo na dapat mong panampalatayanan nung namatay siya sa krus. Dahilan para ikaw ay maligtas, yung pangalawa. Dahilan para ikaw ay maging banal sa mata ng Diyos, yung pangatlo. Lahat ng yun ay napaka-biblical. At hindi lang yun, may bonus pa ang Diyos, may previous pa. Habang nasa daigdig ka, ang pangako niya, ikaw ay karito, ikay pinagpalat, pinaburan ng Diyos. At ikaw ay pinagaling sa kanyang mga sugat. Lahat ng yun ayon sa tinapos na gawa ni Kristo na dapat mong panampalatayanan. Okay? So malino na sa atin na ang worship is all about faith to the finished work of Christ. Dito yung full grace gospel sa worship, dito yun. Kaya yung mga pinopost yung tungkol sa salvation, that is worship is all about. Pagsamba sa Diyos o magitan na magbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos, hindi yung pagluhod-luhod mo, hindi yung pag-iyak-iyak mo, hindi yung pakanta-kanta mo sa online, hindi yun. Ang tunay na magbibigay ng kaligayahan sa Diyos, hindi yung pag-ibig mo. Ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo sa Diyos ay yung mamanampalataya ka sa kanyang anak. Tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang mensahe ng Pure Grace sa ating movement, sa Pure Grace natin, ang mensahe natin, hindi pag-ibig natin sa Diyos ang ating pinopromote, kundi kung paano tayo inibig ng Diyos. Okay? That is worship. Kung gusto mo manambahan sa Diyos, manampalataya ka sa kanyang anak, tapos. Hindi na kailangan ng luhod-luhod, paiyak-iyak ka pa, drama. Ang daming kadramahan ng mga born again ngayon, totoo lang. Pero sa totoo lang, yung mga tao sa simbahan ngayon, puro drama, puro kaplastikan lang ang pinagagawa. Paiyak-iyak pa, paluhod-luhod pa. That is emotion, that is not a worship. Emotion lang yan. That is not true.
Niloloko nyo lang mga sarili nyo. Pero hindi ko sinasabing hindi nyo gawin yan, hindi masama yan. Pero kung i-describe nyo ang worship, that is not a worship. That is an expression lang yan. Expression of worship, that is not a true worship is all about. The true worship is all about is to believe what Christ has done for us through faith. Habang panahon tayong pinagluloko ng mga simbahan na to ng pagsamba daw yung paluhod-luhod, paiyak-iyak. Puro kadramahan ng mga pinagtuturo sa atin. Puro drama. Tandaan niyo mga kapatid, ang pananampalataya at pananalig kay Kristo at pagtanggap niyo ng pag-ibig ay may kalakip na talino. Hindi puro kabubuhan ng mga natututunan natin sa religion. Hindi po yung pagluhod-luhod. Wala, ano lang yun, emosyon lang yung mga kapatid. Real talk to real talk. Emosyon lang yan. Basahin nyo, tingnan nyo sa history ng buhay nyo, ng mga pinaggagawa nyo na nasa ano pa kayo, nasa perverted. Lahat naman yung drama eh. Tingnan nyo pag merong isang umiyak, dadama, iiyak din yung isa. Mag-iiyakan ng lahat. Tapos sasabihin nyo, puspos kayo ng banal na spirito. Hindi puspos ng banal na spirito yun. Puspos kayo ng mga emosyon nyo. Emosyon lang yun. Meron pang nai-slain, meron pang palaglag-lag-lag pa mga, meron pang tumatawa, meron pang Wala, niloloko tayo ng religion, tama na yan, tama ng drama sa panahon na to. Puro kayo kadramahan. Daig nyo pa yung mga telenovela, no? Meron pa yung kagaya dati na nasa Corpus Christi ako, meron pang, Come, Holy Spirit, ayan na, Holy Spirit, ayan na, Diyos ko, Lord. Niloloko tayo ng mga pastor na yan. Yung pala, emosyon lang, iyak-iyak lang. Tapos meron ako nakita, maraming kalapati naglaliparan. Ganun pa. Pinagloloko tayo ng religion, guys. Gumising na kayo. Ano yan? Drama lang yan. Hindi totoo. That's not true. Saliksikin nyo ang puso nyo, alam nyo yung totoo, drama lang yan. Puro kadramahan ang pinagtuturo sa atin. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa drama eh. That is not worship. That is emotion. Emotion lang yan. Gamitin nyo utak nyo mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, be wise like a serpent. Be gentle like a dove. Pero karamihan sa mga born again nung araw hanggang ngayon, puro gentle. Kulang sa utak. Kulang sa pag-iisip. Okay? So, dapat magising na kayo. Ang totoong pagsamba sa Diyos ay hindi nakukuha sa gawa. Ang pagsamba sa Diyos ay pananampalataya sa gawa ni Kristo. Gawa ni Kristo, gawa ni Kristo, hindi gawa mo. Pag mag-opening prayer, kakanta ng ako ay lalapit sa inyong harapan, puso kong luha. Pastor Edwin, blasphemy ka. Hindi ako blasphemy. Nagsasabi ako ng totoo. Puro kayo ka-ipokrituhan. Totoo lang. Hypocrite. Parang sinasabi ni Christ sa mga Pariseo, mga ipokrito. That's not true. That is not a worship. Ang worship ay pananampalataya kay Kristo. Hindi diyan sa mga paiyak-iyak nyo. So what's my point dito mga kapatid? Si Kristo ang tinataas ko. Bumalik kayo kay Kristo. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay pananampalataya sa kanyang anak. That is the heart of worship. The heart of worship is all about Christ. Di ba may kanta nga, di ba na, I'm coming back to the heart of worship. Kanino daw? It's all about you. Sino yung you? Sino yung you? It's all about you, Jesus. Oh, di ba? Kinakanta natin yun eh. Ano yung sumunod na linya? I'm sorry, Lord, for the things I have made it. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. Si Jesus ang worship. Kay Kristo na andun ang tunay na pagsamba. Hindi yung paiyak-iyak mo.
Hindi yung kung ano-ano mga pinagagagawa niyo, kailangan maganda ang tugtugan para maayos ang worship. That is not a worship, that is emotion, that is performance, and to make it clear, that is works. That is works. Gawa yan, gawa mo yan, gawa mo yan. Hindi yan gawa ng Diyos. Ang inaantay ng Diyos sa pagsamba ay gawa ni Kristo, gawa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Recipient ka lang. Tanggapin mo lamang na nambahan ka na sa Diyos. Okay, durog na yung worship na yan. Debunk na yan. Okay, next. Ang susunod na purpose ng buhay po natin is what? Fellowship. Ito pa, babasagin natin tong fellowship. Pag sinabi yung fellowship, koinonia. Pag sinabing koinonia, ibig sabihin nun, you are involved. You are involved with your brethren. Tandaan po natin, ang worship is all about God, pero ang fellowship naman is all about you. Ang inaalagaan mo dito, ang mini-maintain mo dito, yung tungkol sa sarili mo. Kailangan mo talaga ng kasama, kapatid. Kailangan mo may nagmamahal sa iyo. Kailangan mo ng hindi lang kaibigan, kundi pamilya ng Diyos. Ang buhay Kristiyano hindi healthy kapag wala kang kasama. Kailangan mong pamilya ng Diyos. Kasi mahirap yan, nag-iisa ka lang. Paano kung mawala ka o di wala ka na, lost ka na? Kailangan mong pumasok sa kawan. Yun yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kailangan natin pumasok sa iglesia, kailangan natin pumasok sa kawan. Pero sa atin, hindi para maligtas, kundi pagkatapos mong maligtas. Kasi ang kaligtasan ay nasa worship, wala sa fellowship. Okay? Malinaw yan Ang fellowship po ay, ito yung pinakapuso ng verse Marami nakakaalam ng John 3:16 pero bihirang banggitin o ituro ang 1 John 3:16. Ang sabi sa 1 John, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Kaya dapat nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Pag sinabing iaalay ang ating buhay sa mga kapatid, buhay talaga. Buhay. At ang buhay, mapapakita yan, mai-express yan, hindi dun sa mga pabigay-bigay mo ng mga regalo, pabigay-bigay mo ng pera. Hindi. Ang pinaka-expression ng pagmamahal sa kapatid ay oras, time. Wherein ngayon na pag-usapan nga natin sa third week natin, na the best use of life is love and the best use of love is time. Kasi po ang time ay bahagi yan ng buhay mo. Pag sinabing buhay, ang bahagi ng buhay mo ay yung oras mo. So ibig sabihin mga kapatid, ganito lang yan. Ang sinabi sa Hebreo chapter 10, ito alam na natin to So paano mo ba may express ang pagmamahal mo sa mga kapatid? Papaano? Napakasimple lang ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Hebrew chapter 10 verse 25, ito ay connected sa fellowship. Sabi rito, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. That is fellowship. Gusto mong pumunta sa fellowship o makilubilo ka, kaya yung mga pag-attend-attend nyo kahit na lang tayo, that is another form of fellowship. Pero ang fellowship po ay hindi yung pag-attend sa simbahan, kundi para lamang mapunta ka sa fellowship. Ganun lang yun. Pero ang totoong fellowship talaga, mararamdam mo yan kapag may kapatiran ka. Kaya kayo dito mga kapatid dito sa Bride of Christ, kayo di ba? Ang tanong, magkakakilala ba kayo? Nag-uusap-usap ba kayo mga kapatid? Kahit chat man lamang, kamustahan, ginagawa niyo ba yun? Kasi maganda yung nakikipagkaibigan tayo, hindi lang kaibigan, kapatid, lalo na kapatid. Kinakamusta ba natin itong mga kasama natin? Ito, kagaya nito, mga nasa listahan. Dami nyo. Ang tanong ba, ito ba itong mga to nag-uusap-usap pa kayo? So, alam niyo mga kapatid, hindi ko naman kayo pinipwersa, kaya nga lang, ito ay para sa ikabubuti nyo. Kasi ang sabi rito, para palakasin ang loob ng isa't isa. Yun ang purpose.
para lumakas ka sa iyong pananampalataya. Kasi pag may nakakausap kang kapatiran mo na nagsi-share ng mga bagay kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanya o mag-usap kayo tungkol sa mga bagay na biblical o kahit na casual na kaibigan lang, kahit na hindi tungkol sa Bible, basta kinakaibigan nyo lang, that is fellowship. You are involving your brethren's life. Yun ang kasi ang turo, yung kasi ang tinuturo ni Kristo, yun ang fellowship. At doon umuusbong yung pagmamahal bilang magkakapatid. Okay? Ngayon, kung meron naman kayong physical church, where mas mararamdaman niyo yan kapag meron kayong mga physical church. Doon nyo makikita lalo kung gaano kasincere ang inyong kapatid. Makikita nyo the way he speak through personal. Kung paano tumatakbo ang kanyang mata, ang kanyang bibig, kung paano ang kanyang gesture, malalaman nyo yan personal. Kaya totoo na maganda pa rin talaga na meron kayong physical church. Maganda yun. Kaya nga lang, problema kasi, karamihan sa mga physical church naman kasi ngayon, perverted eh. Yun naman kasi ang problema natin, konti lang yung mga nasa full grace, sila ang problema. So hanap kayo ng simbahan na full grace na sa tingin nyo ay pareho ng tinuturo dito at kung wala, edi dito na lang kayo magstay. Stay na lang kayo dito. Di ba mga kapatid, that is a fellowship. Lalo na ngayon nakikita natin malapit na pagdating ng Panginoon. Tandaan po natin na ang fellowship po ay wala sa meeting. Hindi sa meeting, hindi yung umaattend ka lang. Ang fellowship po ay nakikipagkaibigan ka sa mga kapatiran mo. That is fellowship. Okay? Kaya yung mga nandito, mag-uusap-usap naman kayo. Alam ko naman yung iba nag-uusap dito, pero the point is, dapat, that is the purpose. Okay. So ano pa yung next na fellowship? Discipleship. Ito naman, tungkol sa sarili mo naman to, hindi tungkol sa Diyos. In Christ, you were transformed in Christ-likeness. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, dalawa yan. Christ-likeness sa mata ng Diyos, Christ-likeness sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos, nung pinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagpalit kayo. Ito yung tinatawag na divine exchange. Nung namatay si Kristo sa krus, ito nangyari eh. Christ-likeness, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Sabi rito, no? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa magitan niya. Ito yung divine exchange. Nang the moment na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pinapako sa krus, si Kristo na bilang banal at ikaw ay bilang makasalanan, nagpalit kayo. Sa mata ng Diyos, siya yung naging makasalanan at si Kristo, yung pagiging Kristo na pagiging matuwid niya ay napunta sa inyo. Kaya pag ikay nanampalataya kay Kristo, ang tingin na ng Diyos sa iyo ay si Kristo talaga. That's it. Yung kanyang anak mismo. Ayan, ang linaw. 2 Corinthians 5:21, tatanggin niyo pa ba yan? O, i-deny niyo pa ba yan? Nasa mata pala ng Diyos, kapag na kay Kristo ka na, ang tingin sa iyo ng Diyos ay si Kristo. Yung kabanalan ni Kristo, yung damit ng righteousness, the cloth of righteousness of Christ, nasa iyo. Kaya pagdating sa Diyos, wala na tayong problema sa Christ-likeness kasi ginawa na ni Kristo yun. Kaya nga lang, meron tayong problema. Ang sabi diyan, kailangan tayo maging wangis ni Kristo naman sa mata ng tao. Yun ang problema. At yan ay sinusuportahan naman ng Diyos na kailangan tayo magbago ng pag-uugali natin. Okay? Dito na tayo papasok. Na nais ng Diyos na magbago ka ng ugali, hindi yung lagi ka lang ganyan. Hindi yung lagi kang ganyan, papansin lagi. Gusto mo lagi pinapansin. Kapag di ka napansin, magtatampo ka. Hindi dapat ganun. Sa mata ng tao, dapat ayusin mo na yung relasyon mo sa kapwa mo. Okay? Hindi yung Kristiyano ka na, manginginom ka pa rin. Lumala ka nung napunta ka sa full grace. Nung nasa perverted ka, hindi ka umiinom. Pero nung napunta ka ng full grace na naging manginginom ka na, ko, nangyari sa inyo? Umabuso sa kasalanan. Okay? So, it's about time to develop ourselves kasi mahalaga mga kapatid na i-please natin ang kapwa natin. Kasi totoo lang, kapag ang ugali natin ay hindi maganda, hindi ka magkakaroon ng katahimikan ng pag-iisip, lagi kami nakakaaway, lagi kami katampuhan. Bakit? As akala mo, hindi ka aware sa sarili mo eh. Yan ang problema sa ibang mga Pilipino, hindi aware sa sarili nila. Lagi nakaturo ang daliri nila
lagi nakatutok sa ibang tao. Pero never nilang tinitingnan ang sarili nila. Subukan niyo mga kapatid, no, ituro niyo nga ang daliri niyo. Tumuro kayo sa tao. Hindi niyo ba napapansin, isang daliri nakaturo sa tao pero tatlong daliri nakaturo sa iyo. Yung tatlong daliri na yun nakaturo sa iyo. Meaning, ibig sabihin, tingnan mo muna yung sarili mo bago yung kapwa mo. Sabi ni Lord, bago mo tingnan ang puwing ng iyong kapatid, tingnan mo muna yung troso sa mukha mo. Sinabi ng Biblia yun eh. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito lang yan. Bago tayo mamuna ng kapatid natin o ng sino mang kapwa natin, tingnan muna natin ang sarili natin bagong iba. Kasi baka naman pala yung pinapangaral mo ay hindi mo naman pala tinutupad. Kaya tuloy ang tingin ng tao talaga sa'yo, who's talking? Sino ka? Para pakinggan namin, hindi mo nga mai-apply sa sarili mo yung tinuturo mo. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid sa mata ng tao, please lang ayusin natin ang relasyon natin sa kapwa natin. At ang pagbabagong yan ay hindi ganun kagad. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa ng sitwasyon sa buhay. Halimbawa, ang ugali mo, kapag nagkakapera ka, yumayabang ka. Pero pag wala kang pera, humble ka. Halimbawa, ganun na. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon na pinagpapala ka ng Diyos, ang yabang-yabang mo. Sa panahon na marami kang pera, ikaw yung nagpapalaman sa pamilya mo, ikaw ang breadwinner. Kung tratuhin mo yung nanay at tatay mo, parang katulong. Kung tratuhin mo yung mga kapatid mo, parang ikaw yung boss. 'Di ba? Pag may pera ka. Nung panahon na wala kang pera, naging humble ka. Natuto kang makisama, lalo na dumating yung oras na nakikitira ka lang, natututo kang humble. Tingnan niyo mga kapatid, no? Tingnan niyo yung difference. Pag ganun ang sitwasyon, 'di ba natututo kang maging humble? Lalo na kung ikaw yung binibigyan, ikaw yung walang magawa, wala kang maibigay. Tinuturuan ka ng Diyos ang humility nun. That is humility. Akala mo gusto lang ng Diyos na maghirap ka. No, tinuturuan ka ng Diyos magpakumbaba. Kailangan matutunan mo yun. At ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang nagdi-disciple talaga sa iyo, hindi yung pastor. Ang problema sa mga pastor ngayon, ginagawa nila yung trabaho ng Diyos na mag-disciple daw, tapos sila yung nagdi-DA, sila yung kung ano-ano mga pinagpagawa. No, ang Diyos ang nagdidisiplina sa atin. At ginagamit ng Diyos yung sitwasyon na yan. Sabihin mo, Pastor, bakit ganito hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Kasi baka pag yumaman ka, baka yumabang ka. Baka kasi ganun, tingnan mo rin. O ano ba ugali mo pang may pera ka? Sino ka ba? Paano mo ba tratuhin yung kaibigan mo? Ikaw ba ay hambog? Kaya ka ganyan. Kaya hindi ka makaalis-alis dyan kasi tinuturuan ka ng Diyos ng humility. Pastor, bakit ganun? Pastor, ang pangit-pangit ko. Hindi ka looban ng Diyos na, kasi baka pag pumogi ka, maging babaero ka. Masira ang buhay mo. Hindi ka maging tapat sa asawa mo. Yung mga kapatid, there's a purpose. May purpose kung bakit ganun. Pastor, bakit ganun yung isang ano namin na pinagpapala siya, ako hindi? Ano ba ang pagpapala sa'yo? Okay? Okay. O, di ba mga kapatid, tinan nyo magbasa kayo ng sitwasyon. Matuto kayo magbasa ng sitwasyon. Pastor, ba't ganito may sakit ako? Baka looban ng Diyos yan para mag-ingat ka sa kalusugan. Kasi nung wala kang sakit, hindi ka nag-iingat. Baboy dito, baboy dun, kanin dito, kanin dun. Nung nagkasakit ka, natuto ka mag-ingat. Kaya mga kapatid, no, makikilala niyo yung ugali ng Diyos eh. Hindi niya kagustuhan yung nangyayari sa iyo, pero dahil minsan sa katigasan ng ulo natin, niloloob ng Diyos yung mangyari yung mga bagay na ayaw rin yung mangyari sa iyo para lamang matuto ka sa sarili mo. Matuto ka magdisiplina sa sarili mo. Matuto kang maging humble palagi. Okay. Pastor, ba't hanggang ngayon wala pa akong kotse yung binibili ko? Ang tanong, bakit kailangan mo ba talaga ng kotse? Ang trabaho mo sa tapat lang ng bahay mo. Bakit mo kailangan ng kotse? Saan ka nakakita nanghingi ka ng kotse, yung trabaho mo nasa tapat lang. Okay, pwede mong lakarin. Maliban lang siguro kung malayo ang bahay mo, bibigyan ka ng Diyos ng kotse. Pero yung gusto mo lang magkaroon ng kotse para lang, for what? For what purpose? Pastor, gusto ko lang mag-enjoy ang buhay . O sige, pwede naman, antayin mo lang. Pero depende sa motibo mo.
Okay? Depende sa motibo mo yun. So ano ang pinakapuso ng lahat ng discipleship? Siyempre, ito yung pinakadahilan ng lahat. Romans chapter 8, verse 28. Ano sabi ng Diyos? Anumang sitwasyon, sabi niya, no? Alam nating ang lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Lahat daw nangyayari daw sa mga nagmamahal sa Kanya, yung mga na kay Kristo. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala at kanilang ikabubuti. Tingnan natin sa ibang version. At nalalaman natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Andun na naman yung purpose, o puro purpose. Purpose-driven talaga. Purpose talagang tinuturo dito eh. Purpose. Yun ang purpose daw niya, na lahat daw na nangyayari daw sa atin, ikabubuti daw natin. So ibig sabihin, mga kapatid, Pastor, may sakit ako ngayon. Kalooban ng Diyos yan para sa ikabubuti mo. Okay? So alamin mo kung bakit. Kasi para mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Kasi nung malusog ka, kung ano-ano mga pinagagawa mo sa sarili mo, inom dito, inom doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Ano ba, kain dito ng kung ano-anong pagkain na nakakasira sa katawan, kain doon. O nung nagkasakit ka, ayan, tinuturuan ka ng Diyos na mag-ingat. Paso nagkaroon ako ng asawang masungit. Kasi kung hindi loloobin ng Diyos na hindi ka magkaroon ng mga asawang masungit at kasimbait mo rin, anong karakter ang matututunan mo? Hindi ka matututong magpasensya. Kasi pag meron kang asawa na pangit ang ugali, natututo ka magpasensya, natututo kang umunawa. Okay? Kung meron kang asawa na kakompatible mo, hindi kayo nag-aaway, anong karakter ang matututunan mo ron? Lagi kayong magkasundo, lagi kayong sang-ayon. Kaya pala nangyayari ito kasi may dahilan. Tandaan natin ito mga kapatid. Sa tuwing tayo humaharap sa matinding hindi magandang pangyayari sa buhay natin, imbis na sisihin natin ang kapwa natin o sisihin natin ang sitwasyon, tingnan mo muna yung sarili mo. Ano ang pagkukulang ko? Ano ang tinuturo ng Diyos sa akin? Ano yung binabago ng Diyos sa akin? Okay, good. So that is all about Romans 8:28. Kailangan ang driven ng buhay po natin para wala kang makaaway at wala kang kasamaan ng loob. Magbago ka ng pag-uugali mo para maayos ang buhay mo. At yan ay para sa iyo. Okay, so next yung ministry. Sabi dito, in Christ you were shaped for serving God. At sinabi yan sa Ephesians chapter 2 verse 10. Di ba sabi sa 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, hindi sa mabubuting gawa. Pagdating ng verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, we are His workmanship, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ayun. Inianda ng Diyos na nung una pang tayo nating lakaran. O sa sinasabi rin dito, no? Sa NIV, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. After you save, sabi dito na after you save, tapos humaligtas dito through faith, dahil ito ay biyaya ng Diyos. Ang next mong buhay is to do good works. Kita niyo yung verse, guys? Kita niyo? Yung pagkakasunod-sunod ng Christian living, sa biyaya, tayo ay naligtas. Bakit ka naligtas? Kasi dahil sa iyong pananampalataya. At yung kaligtasan daw ay regalo daw ng Diyos, gift of God, para walang ipagmalaki ang sino man. Pero sa kabila ng ikay ligtas, nilikha daw tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ayun yung next. At ano daw, ito daw yung plano ng Diyos nung palang una sa atin, na maligtas muna tayo sa kanyang biyaya at ang response mo yung pananampalataya para ma-receive mong regalo ng Diyos. At ginawa ng Diyos yun para gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Linaw ng verse, di ba? Dapat ganito pag-aaral guys ha, context, huwag tayong tatalon kung saan-saan. Dito lang, dito ka lang titingin. Mababasa mo yung totoong sinasabi ng Diyos. Yan ang totoong sinasabi ng Diyos. Okay?
So good works talaga ang dahilan at mapapakita mo ang good works na 'yan una sa simbahan o sa church. Kung meron kayong mga physical churches, much better. Kung meron kayong kakayanan magtumugtog, may kakayanan kayong magturo, paggamit kayo. Kaya nga lang problema kasi minsan yung pastor inggitero, eh. Kapag naalam niya mas matalino yung gustong magturo, ayaw ng pagturuin kasi masasapawan daw siya. Ayun naman ang mga problema sa mga pastor ngayon. Masyadong insecure, masyadong pabida-bida. Talagang hindi kayo magagamit niyan kapag pastor nyo ganyan. Kaya layasan niyo yung mga ganyang pastor. Umanap kayo ng simbahan na talagang magagamit kayo, yung pastor na hindi insecure. Ang problema kasi talaga pastor talaga guys, so totoo lang. Minsan gustong-gusto mo maglingkod sa Panginoon, yung hadlang yung pastor eh. Hino-hold back ka. Dami niyan, Diyos ko. Paano ka makakapag-ministry kung ganyan ng mga pastor ngayon, ng mga pang-ugali? Puro lagi sila bida, sila emperor, sila yung song leader, sila yung opening prayer, sila yung scripture reader, sila yung tumutugtog, sila pa yung preacher, pati closing prayer, pati offertory. Lahat sila na, di kayo na, 'di ba mga kapatid? So mahirap 'yun. Nawa makatagpo kayo ng pastor na matino, ha? Panalangin niyo na lang. Pero kung wala naman lang, dito lang, uy, welcome naman kayo dito. Kaya nga lang walang ministry dito sa ating online. Ang ministry nyo lang, mag-share lang at saka makinig, yun lang. Pero okay na rin yun. Balang araw, baka tawagin din kayo bilang pastor. Balang araw, tawagin kayong bilang magandang manggagawa. Yun naman ang purpose ng simbahan na to eh. Gusto ko mag-develop ng pastor na kagaya ng tinuturo dito. Ipalaganap ang tamang pag-uugali ng pastor. Huwag nating gayahin yung mga pastor ngayon na mga matatatandang pastor ngayon na stagnant na sa mga ugali nilang tradisyon na turo. Tayo po ay mga millennial pastor. Ako millennial pastor po ako. Modern ng kaisipan. Hindi ko kinakahon ng sarili ko sa isang bagay na nakakahon na ng religion. Gusto ko laging lumalabas. Kaya yun ang gusto kong gawin sa inyo. Alam nyo mga guys, totoo lang karamihan sa inyo rito magpapastor talaga. Siguro ito nga purpose ng channel na 'to 'no. Hindi para maging church kundi maging channel ng mga makabagong pastor talaga. Sige tuloy niyo lang mga kapatid ang pag-aaral, tuloy niyo lang. Tingnan natin baka may gawin ang Diyos sa inyo, okey? Hindi niyo namamalayan 'yan, baka nga dumating ang oras. Aral lang tayo aral lang tayo. Sige lang, sige lang. Kasi nga wala akong physical church kaya hindi ko mapaparamdam sa inyo yung pagmamahal ng bilang na pastor. Kaya maganda lang siguro, matutunan niyo lang yung dapat matutunan dito sa simbahan na 'to, sa group na ito. Pwede kayong umalis, pwede kayong bumalik anytime. Basta ang sa akin lang ay mag-aral kayo, masaya na ako doon. Next mission! Ano mission? Okay, ang mission po natin ay ito po yung pinakamalupit sa lahat na pag-share ng gospel. Hindi mo ma-share ang gospel sa iba kung hindi sa pamamagitan ng style mo. Ang problema kasi ngayon no, kapag nag-share ng gospel, yung iba nagiging abogado, theory kagad, salvation kagad tinuturo ayon sa Bible, tas rightly dividing the scripture ang pinagtuturo kagad. Guys, that is not a proper way of evangelism. Kasi you are acting like attorney. Ang unahin mo muna talaga, yung life message mo, yung buhay mo mismo. Okay? Kasi ang liwanag ng sinasabi ng Biblia no sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Ito magandang share ng gospel. Unahin niyo muna, sabi rito no, you show that you are the letter from Christ, the result of your ministry, written with ink but with the Spirit of the living God, not on the tablets of stone but the tablets of human hearts. Sa Tagalog, pinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin. Ano daw? Tayo daw ay sinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos sa mismong tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay yung sulat ni Kristo, tayo yung binabasa ng tao. Guys, mag-survey nga kayo, one-time survey. Ano ang ugali ko? Mag-check and balance. Sino ba ako sa ibang tao? Okay ba talaga ako sa ibang tao o maraming tao may nasasabi sa akin?
Kasi kapwa mo tao magsasabi niyan, hindi ikaw. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na, okay ako, mabait akong tao, wala akong hindi, hindi. Ang magsasabi niyan kapwa mo rin. Anong klaseng tao ka? Kasi mahirap yun eh, kasi blind spot yun. Siyempre, ang tingin mo sa sarili mo, mabuti ka. At yung kapwa mo laging masama. Pero tingnan mo rin yung sarili mo, sino ba ako? Okay. Kasi, tingnan mo, no, napakahalaga ho sa gospel po ng yung pag-share tayo ng gospel, dapat ang una mo message kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Kung paano inayos ng Diyos ang buhay mo. Ngayon, paano ka mag-share ng gospel kung yung kapwa mo may sama ng loob sa'yo? Kung yung kapwa mo hindi maganda ang patotoo mo? Paano may share ang gospel ng tama? Kaya napakahalaga mga kapatid talaga ng character development muna bago ka mag-mission. At saka ang pagmi-mission po ay hindi po yun yung pagpunta-punta ng ibang bansa. Hindi po yan. Pero mo napupunta ka na ibang bansa, magmi-mission pero yung asawa mo hindi pa nabo-born again. Ano yun? Anong klase yun? Hindi kaya dapat ayusin mo muna yung bakuran mo bago yung bakuran ng ibang bansa? Hindi kaya dapat ganun yun? Isip-isip din. Okay, so anong overall? Ang overall dito mga kapatid, sa buhay Kristiyano, ang dapat mo talagang unang mapasukan is maligtas ka muna, worship. Matutunan mo manampalataya kay Kristo. And actually, ito na po yung mga nagagawa nyo. This is what you did. Marami sa atin dito naintindihan na ang gospel. Hindi nyo namamalayan, you already worship God. Palakpakan nyo nga mga sarili nyo kasi you already worship God. Mga hustler na dito sa gospel, yung mga nakakaalam ng totoong gospel, pag pinanampalatayanan nyo yan, you already worship God. That is the true worship. Di nyo namamalayan. Talaga, pastor, nananambahan ako sa Diyos. Oo, yun ang totoong pagsamba sa Diyos. Yung pananampalataya kay Kristo. Totoo yun. That is according to the gospel. Okay, kung nagawa nyo na to, ito yung next. Pag-aralan nyo naman na makisilamuha sa mga kapatiran. Marami kayong matututunan sa mga kapatiran nyo, yung mga patotoo nila, yung buhay nila, yung ugali nila. Pati yung mga pangit nilang ugali, may matututunan ka doon. Pati yung pangit nilang ugali, guys, kasi matututo kang mahalin mo sila ng ano eh, ng walang kondisyon. Kapatid ko to eh, kaya kahit nakaka-visit to. Tama ako, di ba? Nade-develop yung love. Kapag natutunan mo yung kapatid mo na sa kabila ng kanyang kahinaan niya, na hindi ka gumagante, hindi ka bitter, natututo ka magmahal talaga ng totoo. Kasi ang sabi sa Bible, di ba, anong gantimpala ang makukuha mo sa langit kung hindi mo mamahalin ang iyong kaaway? Kung ang mamahalin mo lang yung kasundo mo o kaibigan mo, pero paano kung hindi mo kasundo? Okay? So, yun din ang purpose ng fellowship. Okay, next. Discipleship, pagbabago sa sarili. Ito yung next. Tingnan mo, no? Hindi nyo ba napapansin? Bago ka mag-mission, itong mission na to, bago ka mag-mission, mag-share ng gospel, marami kang tago mo ng pagdalapat matutunan. Matutunan mo yung totoong gospel through worship. Matutunan mo yung pag-develop at pakikisalamuha through fellowship. Tsaka yung pagbabago ng ugali. Patuloy yung pagbabago ng ugali. So, na-develop na yung sarili mo, no? Tapos, na-train ka na dito kung anong pagkatawag ng Diyos sa'yo, naintindihan mo na kung ano yung ministry mo, at yung kahuli-hulihan na next na final stage mo, ito yung isesend ka na ng Panginoon through mission. Through what? To share the gospel. Kaya it takes time, guys, bago mo ma-reach ang panglima na to. Kaya ang tanong, saan ka na dito mga kapatid? Saan na kayo dito? Nasa worship pa lang ba kayo? O natututunan niyo rin itong fellowship? Nandito na ba kayo sa panahon na gusto niyo na magbago ng pag-uugali? Nagiging aware ka na sa sarili mo? Ikaw ba ay nandito na o nandito na? So, yan mga kapatid, ang purpose-driven life. And ang buhay po natin dapat balanse. Hindi puro tayo worship lang. Kailangan matutunan natin makipag-fellowship, discipleship. Dapat yung limang yung balanse. So anong resulta kapag balanse ang buhay? Hayahayang buhay, payapa ang buhay. Yan ang resulta ng purpose-driven life. Ang purpose-driven life in grace perspective para magkaroon kayo ng payapang buhay, balancing buhay, at higit sa lahat, masayang buhay.
Amen po ba mga kapatid? Magsabi po ng amen. Sige, bubuksan ko yung mikropono. Magsabi po ng amen. Amen po. Amen. Amen. So, salamat po. Congratulations po sa mga nakatapos ng Purpose Driven Life. Pinapalakpakan ko po kayo sa inyong matyagang pag-aaral. At sana panoorin nyo ito sa YouTube. Pwede nyo i-share, pag-aralan. At tunay nga mababago ang buhay nyo rito. Mababago yung perspective nyo. Mawawala yung mga hangouts, yung mga tanong sa buhay. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yan? Bakit ganito ako? Masasagot lang ito lahat. Nasagot natin ito lahat sa Purpose Driven Life. So again, salamat po sa inyong panonood ng broadcast na to. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Pastor. Salamat. Salamat po sa mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. Alam po ng Panginoon yan. Kari ko po sa atin lahat. Salamat sa pagsamahan po, kapatid. Don't ever forget na mayroong pastor na nagmamahal sa inyo. Ako po yun. Sama niyo ako sa inyong panalangin na rin. Maraming salamat.